at Alessandra De Rossi, umaming avid viewer ni Brother Eli Soriano. Ang sagot ni Brother Eli sa tanong ni Alex, alamin! Samantala, alamin naman natin ang sagot ni Brother Eli Soriano sa tanong sa kanya ni Alessandra De Rossi. So, Ajes Carion. Kinumpirma na ng sikat na young character actress na si Alessandra De Rossi ang madalas niyang pakikipagpalitan ng message sa ang dating daan host na si Brother Eli Soriano sa popular na social networking site na Twitter. Ayon sa actress, enjoy na enjoy siya sa pagbabasa ng mga mensahe mula kay Brother Eli. Oo, ako talaga wala namang iba. Natutuwa lang ako sa kanya kasi nga, basta natutuwa ako sa way niya ng pagtuturo. Iba kasi isipin na mayabang, ganyan. Pero usually kasi ganun yung way ng pagsasalita mo pag totoo yung sinasabi mo, di ba? Parang with talagang conviction na eto yon. So parang kung iba, feeling na grabe naman yan or katakot naman yan. Pero sa totoo lang, ganun talaga eh. Di ba? Yes, ganun ka rin gagalitan ng parents mo pag totoo ang gusto nilang sabihin sa'yo. Inamin din ni Alex ang kanyang pagiging avid viewer ng programang Ang Dating Daan kasama ang kanyang buting ina na siyang unang umaya sa kanya sa panonood sa naturang programa. Hindi kasi yung mami ko, lalo na pag nandito siya, hilig talaga ng pag walang ginagawa, manood na Ang Dating Daan. Sabi, halika anak, manood ka, marami ka matututunan dito. Nahuhuk kami ni mama, parang yun yung nagiging bonding namin, lalo pag madaling araw, pag uwi ko, yun yung pinapanood niya. Nag-iwan naman ng mensahe at isang tanong kay Brother Eli tungkol sa pananampalataya si Alessandra De Rossi. Brother Eli in the house, yo. Continue spreading the word po. Marami pong kailangan ka, marami pong naniniwala sa inyo, marami pong nakikinig sa inyo, maraming natutuwa sa inyo. Kaya sana po huwag kayong tumigil sa ginagawa nyo and sana mas tumibay kayo. Bakit po iba-iba ang relihiyon? Kasi minsan nalilito ako, hindi ko na alam kung ano yung tama eh. May ganito, may ganyan, or may Christian naman pero iba rin yung sekta ba tawag doon, or denomination. Minsan nalilito na ako, hindi ko na alam baka nasa mali ba ako, nasa tama ba ako. Pero although mali man ako tama, alam naman ni God na hindi naman ako, yung feeling ko tama lang sa akin. Pero paki-explain niya, sige nga. Ikinatuwa naman ng the only sensible preacher sa panahong ito na si Brother Eli ang pagtatanong ni Alex. At agad niya itong tinugunan. Salamat sa iyo, Alessandra. No? I want to be as frank as you are. Dumami ang soft drinks ngayon. Ang dami-daming iinumin ngayon soft drink. Kasi malakas pagkakitaan ng soft drink. Malakas ang kita dyan. Yumaman sila ng bilyon-bilyon dyan. Ganyan din ang reliyon. Kaya dumami reliyon. Malakas ang kita ng mga pastor na nanloloko. Kaya titignan mo, kapatid, ang reliyon. Nangunguwarta ba? Nagpapatera ba sa tao? Namemera ba? Sigurado, hindi sa Diyos yan, di totoo yan. Kasi ang tunay na relihiyon, ang aral hindi ibinebenta. Meron, pag nagpabinyag ka, magbabayad ka. Pag nagpakasal ka, magbabayad ka. Sa Biblia, walang bayad ang Ebanghelyo, ang aral. Basahin natin ang 2 Korinto 11:7. Ako nga bagay nagkasala sa pagpapakababa ko sa aking sarili upang kayo'y mga taas dahil sa ipinangaral ko sa inyo na walang bayad ang Ebanghelyo ng Diyos. Maliwanag ang sabi ni San Pablo, ipinangaral ko sa inyo walang bayad ang Ebanghelyo. Meron nangangaral, may bayad, pati libro, binibenta. Ajes Carion para sa UNTV News Worldwide at ito ang balita. At yan po ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi ng Huwebes, 14 sa buwan ng Enero, taong 2010. Sa ngalan pa rin po ni Ginoong Jason ako si Brian De Paz. Ang aming nakita at narinig, aming ibinabalita. Magandang gabi.